Hello, hello po sa lahat ng ating mga idol dyan, lalong-lalo po sa buong kapatiran po ng Philippine Eagles. Magandang hapon po mga kuya, ati bunso, at friends of Eagles, sa lahat din ng mga drivers dyan, at saka sa mga kapatid natin dyan, at sa lahat ng may mga sasakyan. Ngayong hapon na to, i-share ko sa inyo ang mga mahalagang bagay na dapat nating i-consider po sa pagbili ng mga gulong ng ating sasakyan. Kasi marami pong mga bagay-bagay na dapat nating tandaan para po hindi masayang naman ang pera. Minsan po nakabalita tayo na may bumili ng mga gulong tapos ay kabit na sa kanilang sasakyan, biglang pumutok kahit isang bisis o dalawang biyahe lang. Nangyari, hindi naman nila may sauli yan kasi pumutok na yan. Kaya dito, ito yung mga bagay na dapat nating tandaan para po maeksakto naman at swak naman sa pagpili natin ng wastong gulong. Unang-una, ito yung i-consider. Kailangan alamin natin ang kompletong detalye ng ating gulong. Kung ano ba talaga ang specification number niya. Halimbawa nito, 155R12C. Ito po ang nagpapahiwatig na yung rim mo, yung rim ng sasakyan nyo ay number 12. So hindi pwede kabitan ng 13, 14, 15. Kasi hindi naman eksakto yan. At saka yung 155R, ito ang nagpapahiwatig ng kabuuang sukat ng gulong nyo. Ito ang pinaka-importante kasi pag makabili kayo ng hindi sakto sa numero niya, minsan may mga tindahan na hindi na tumanggap ng pag-ibalik na yung nagkamali nating nabili. Another, ito po. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung DOT. Yung department, ang meaning niyan ay Department of Transportation. Ito po yung importante, 1421. Itong nakasulat na numero na to, kung sa baga, ito po yung tinatawag na birth certificate po kung sa tao. Ito naman ang petsa kung kailan siya ginawa ng mga manufacturer. So 1421, nagpapahiwatig ito ng January 4, 2021. So dito natin malalaman kung ilang taon na ba ang gulong na to. Kasi kadalasan, kung hindi natin considered, kung hindi natin alam ang DOT, makabili tayo ng mga gulong na lumang-luma na. Ngayon, 2024 na. Baka makabili tayo ng ganito, 2021, 2020, 2019. Kasi yung gulong, ano to, yung sabi po ng mga supplier namin, mga 5 years po, parang nagsisimula na siya na yung components niya ay parang humina. Kaya mag-i-expire na siya ng 6 years o 5 to 6 years. Kaya kailangan din natin i-consider ang pagpili natin at tingnan yung DOT. Yun ang pinakamahalaga. Pangatlo ay ang PSI po. Dito naman makikita at mabasa natin yung PSI niya. Halimbawa, yung PSI niya ay 65. Kailangan alam natin yung PSI ng gulong na pinili natin. Kasi yun ang nagpapahiwatig kung ilan ang pwedeng mahangin, ano natin ang hangin. Kasi pag hindi naman eksakto yan, puputok yan. Kaya kadalasan ng pumutok na mga gulong, sabi ng iba, mahina ang klase ng gulong. Hindi naman yan ang dapat natin i-consider. Yung ano naman, yung hindi eksakto yung pagpahangin po. Kailangan natin na alamin natin yung PSI niya. Kadalasan, sa mga SUV po,
Ang ideal po ng PSI ay dapat 32 to 35 lang kung personal use. Kung sa mga sasakyang pampubliko, halimbawa si jeep, siguro taas-taas na 65 to 70, yun ang dapat pwedeng pahangin po sa isang gulong. So, kailangan natin dapat tandaan po na hindi lang sa brand ng gulong, kung hindi sa pagpili natin, sa pag-consider natin sa mga palatandaan po sa pagpili ng gulong. Unang-una, i-review ko. Kailangan alam natin yung complete specification number niya. Yung pinakita ko sa inyo, 155R12 or sa ating mga SUV, 265-65R17. Kailangan alam natin yung rim kasi pag makabili tayo ng iba sa natin, hindi kasya yan. At saka may mga tindahan na sinabi ko na kanina na ayaw tumanggap na isauli yung mga gulong na binili nyo. At pangalawa, kailangan alamin natin, i-review ko yung DOT number, yun ang pinakamahalaga. Kailangan natin yung bago. Kaya nga, bibili tayo ng bago para bago naman ang gulong natin. Minsan nakabili yung iba, pumutok ka agad. Kasi expire na yun. Maraming gulong na naka-standby po sa bodega, tapos lumang-luma na. Pag hindi mo alam yung DOT number, wala kang alam, siguro makabili kayo ng 5 years na ago, 6 years na. Malapit na yung mag-expire, kaya puputok na yun. Pangatlo, yung PSI. Kailangan alam natin kung ano ba talaga ang ideal hangin ng nabili kong gulong. Yun ang mga bagay-bagay na dapat nating tandaan. Tandaan nyo, ligtas ang may alam. Magandang hapon po sa lahat.